Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney G, isa sa mga magagaling na abogado na nagpapaliwanag dito sa social media. Ito, latest update sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Ito ang sabi niya. Pag-usapan po natin ang nagaganap dito upang maipaliwanag ko na rin sa inyo ang kahulugan ng dalawang terminong ito. Yung ad cautelam at saka yung grounds for impeachment. So ano yung ad cautelam? Sabi niya, sumagot si BP Sara sa impeachment complaint na ibinato po sa kanya ng Kongreso at answer ad cautelam po ang pamagat ng sagot. Ang literal na ibig sabihin lang po nito ay just in case or as a precaution o with condition, parang ganon. At ginagawa po ang estratehiyang ganito naming mga abogado sa mga sitwasyon pong katulad nito. Kung saan formal pong hindi kinikilala ni BP Sara ang jurisdiction po ng Kamara sa mga kaso po laban sa kanya. Dahil di umano sa lantarang pang-abuso po nito sa kapangyarihan pong taglay nito. Subalit, upang hindi po siya ma-technical at matalo na lang dahil sa default, ito po hindi po dahil hindi po sumipot sa pandinig, nagsumiti pa rin siya ng answer just in case po. So yung sinabi niya, 11-page document lang. Sabi lang niya doon na ad cautelam. Hindi niya kinikilala yung jurisdiction. Ito na. Kahit gaano pa kaganda o kagaling ang answer na isinumbitin nito, kaya ito po ang dahilan kung bakit 10 pahina lang po ang dokumentong ipresenta nito. At ang isa pa pong ibig sabihin nito ay, ito na, pakinggan ninyo. Abogado ito sabi niya, posibleng iakyat po ng kampo ng pangalawang Pangulo sa Korte Suprema ang usaping ito. Sa pamamagitan po ng isang petition for certiorari under Rule 65 ng Rules of Court po. Ganito rin ang sinasabi ni Attorney Trexie Angeles. Pwedeng iakyat sa Supreme Court. Kung saan palalabasin po nito na may grave abuse of discretion pong nagaganap sa loob po ng Kongreso. Dahil ang pananaw po nila ay inaabuso na po nito ang kanilang mandato. At kung ganito po ang pananaw ng mga abogado ng pangalawang Pangulo, ay tama lang po ang hakbang na ginawa nilang ito. Sumasang-ayon si Attorney G. Upang hindi na rin po magawang pulutan si BP Sara sa mga hearings po sa loob ng Kongreso. At tama rin po ang hakbang na ginawa ng mga complainants po sa kasong ito na winave na nila yung kanilang right to answer. So, mapapadali. Ito na, sufficient in grounds. Kaya tulad po ng inasan, basta ang Committee on Justice ngayon, nag-declare na sila there is sufficient grounds. Anong ibig sabihin nun? Pwede na silang mag-proceed sa hearing sa Committee on Justice pa lang ito Kaya tulad po ng inaasahan ay dineklara na pong sufficient and grounds ng Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint pong natitira sa harapan po nito. At simple lang po ang ibig sabihin nito. Magkakaroon na po ng hearing proper talaga ang pangalawang Pangulo. At ano po ang ibig sabihin sa lahat ng mga ito? Number 1, makinig kayo. Kung supporters kayo ni pangalawang Pangulo, ay matutuwa po kayo. Dahil ang ibig pong sabihin nito ay hindi pa rin po nakakalikom ng 106 na boto ang impeachment complaint na ito upang mayakyat po kagad ang mga ito sa Senado. Kaya asahan na po ninyo na tuloy-tuloy pa rin ang gapangan ng mga boto ng magkabilang partido. So, salamat Attorney G sa iyong assessment, prediction na hindi sila makakuha ng 106 na boto.
At kung supporters naman po kayo ng palasyo, abangan po ninyo ang hearing proper gaganapin po sa March 25. Dahil sigurado pong dito mailalantad ang lahat ng ebidensyang hawak nila ang mga complainants laban po sa pangalawang Pangulo upang makumbinsi po nila ang ibang kasamahan nila na bumoto na po upang maiakyat na po ang impeachment complaint ito sa Senado. Kaya abangan na lang po natin ang susunod na kabanata nito habang patuloy pong nalulunod sa nagmamahaling bilihin tayong mga Pilipino. So, March 25 na po ang hearing. Ang mga complainants, ipapakita na nila ang mga ebidensya nila sa mga kongresista. Parang mga kongresista ko, no, doon na sila magbase sa kanilang boto. So, salamat kay Attorney G, yung sabi niya na mahihirapan sila na makakuha ng 106 na boto or signature. Well, sana magkatotoo ang sinasabi ni Attorney G. Sa akin naman, dahil gumagapang talaga ang administrasyon, tingin ko, kaya nilang makaproduce ng 106 na signature. Kasi doon pa lang sa Committee on Justice, 54 na yung bumoto ng yes, yung sufficiency ang substance. Sa tingin ko, most likely, silang 54, boboto rin ng yes. Pagdating na sa yung endorsement, pipirma yan. Kaya 52 na lang ang kulang. So yung 52 na yan, sa tingin ko, kaya na nilang kunin pa. Kasi nga, gumagalaw talaga. Sabi nga ni Congressman Toby Chanco, kung ikaw, yung nagnakaw, ikaw yung may anomalya, papayagan mo ba na manalo si BP Sara sa eleksyon? Hindi. Kaya gagawin mo ang lahat ng gagawin mo para mapatalsik si BP Sara. Kaya gumagalaw ngayon ang mga, alam nyo na, yung mga takot na takot kay BP Sara, gapangan. Kaya huwag tayong matakot dahil ang Senado ay atin po. BP Sara Country ang Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na ni ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyod sa pag-atop ang among gihatag na yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan.
Salamat sa Ginoo nga ugay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo